Iba pang balita, ginugunita po ngayong araw ang 137 anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Pinangunahan mismo ni Pangulong Noynoy Aquino ang programa para bigyang pugay ang kinikilala ring ama ng wikang Filipino. At mula po sa Quezon City, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, kasama ng Pangulong Aquino ang pamilya ni President Manuel L. Quezon sa isang napaka-ingranding paggunita sa 137th birthday anniversary ng ikalawang Pangulo ng ating Republika, si Manuel L. Quezon. Nakausap namin kanina si Ms. Zenaida Quezon Avancenia, 94 years old na siya, Connie. Pero napakatalas pa ng kanyang memorya bagamat mahina ng pandinig, at ang pinakatumanim daw sa naaral ng kanyang ama sa kanya yung pagiging simple raw nito at humble. Nakita niya raw na tumaas sa larangan ng politiko ang kanyang ama ng walang bodyguard, at lagi raw sinasabi ng kanyang tatay na hindi mo kailangan ng bodyguard kung mahal ka ng iyong nasasakupan, at wala kang karapatan sa posisyon kung hindi ka naman mahal ng iyong mga nasasakupan. Kanina ay ginawaran din ng posthumous award ng pamahalaan ng Israel si Quezon dahil sa kanyang napakatapang na naging hakbang noong 1937 hanggang 1941, panahon nito ng Holocaust, na binuksan ni President Quezon ng Pilipinas sa 1,200 Jewish refugees para ating kupkupin dahil ito ay hinahabol ng mga Nazi noong panahon ng Holocaust, at ngayon ay pinapasalamatan ng pamahalaang Israel sa naging hakbang na yon ni President Quezon. Sabi ng apo niya na si Manolo Quezon III, ito daw compassion na ito ng kanyang lolo ay inspirasyon daw na isang legend na nung panahon daw ng bibitayin si Rizal sa Bagong Bayan na Luneta ngayon, ay yung kanyang ina ay gumapang daw yan paakyat ng stairs ng Malacanang para makiusap para sa buhay ng kanyang anak na si Rizal. At sinabi niya raw doon sa harap ng Malacanang na wala dapat pinuno ng bansa na walang compassion, walang pangunawa at walang tolerance sa mga taong iba ang paniniwala at iba ang race na kinabibilangan. Ito daw naging inspirasyon din ni Quezon sa kanyang pamumuno bilang ikalawang Pangulo ng ating Republika. Connie? Yes, Mark. Bukod doon sa mga sinasabing kasama yung mga kaanak ni Manuel L. Quezon, meron ka pa bang mga namataan na iba pang dumalo rin na mga opisyal ng gobyerno o iba pang mga personalidad dyan? Nandito si Executive Secretary Paquito Ochoa, si Speaker Sani Belmonte, ang kanyang anak na si Vice Mayor Joy Belmonte, nandito si Mayor Herbert Bautista, iba pang stalwarts, mga local politicians ng Quezon City, mga congressmen. Nandito si Secretary Gazmin at ganun din ng AFP Chief of Staff. Nandito rin at mga pinuno ng National Historical Commission of the Philippines. Dahil binuksan din, Connie, kasi yung newly renovated na museo ni Manuel L. Quezon sa loob. At bukas ito para sa publiko. Ito ay libre, no? Mapupuntahan. Libre. Libre ito para sa mga estudyante. Pwede kayong pumunta rito. Hindi nyo lamang makikita yung puntod ng mag-asawang si Manuel L. Quezon at asawa niyang si Aurora. At sa palibot nito ay may 4 na galleries na makikita nyo ang buhay ni Quezon mula sa kanyang pagkabata hanggang sa pananakop ng dayuhan, hanggang sa kanyang kamatayan nung siya magkasakit ng tuberculosis sa Amerika. Doon siya inabutan. Alright. Maraming salamat, Mark Salazar, sa update na yan.